Kasi itong Pio Valenzuela, marami dito nakatira na tsuper, mga driver, jeepney driver. So, kaya rin kami nag-start nito kasi maraming nangangailangan, and we see the need and we hope to respond to the need. Sa bawat krisis na kinakaharap ng bansa, mapapandemya, kalamidad o pagtaas ng presyo ng langis, laging naiuugnay ang lakas ng mga Pilipino sa kanilang resiliency at bayanihan. Ang tinaguraang community pantry na sumikat noong pandemya para maghandog ng tulong ay muli na namang nabuhay upang matulungan naman ang mga driver ng pampublikong sasakyan na lubhang naghihirap dahil sa epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Ang Superhero Community Pantry sa Pio Valenzuela ay nagbukas na rin ng inisyatiba para matulungan mismo ang mga tsuper sa kanilang komunidad. Actually, yung community pantry dito, first time siya. So, ako personally, meron akong experience sa volunteer sa community pantry sa probinsya namin. Yung mga drivers natin, literal barya na lang yung inuuwi. So, ganun yung realidad ng mga tao ngayon, especially yung mga nasa sektor ng pamamasada, ng transportasyon. Kasi dahil nga, may pagtaas ng krudo, yung mismong resource na kailangan nila para makapaghanap buhay, wala na talaga silang pambili ng kanilang mga pangangailangan. Sa ganitong sitwasyon, sentro ng community pantry na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng iba't ibang mga gulay, delata at bigas na libreng ibinibigay sa mga tsuper. Hinihikayat ang mga driver at rider na kumuha lamang ng naaayon sa pangangailangan, habang inaanyayahan rin ang mga nais na tumulong na magbigay ng ayon sa kakayahan. Isa sa mga benepisyohan kamakailan ng community pantry ang senior citizen na tricycle driver na si Clara Nicolas. Bagamat may edad na, kita pa rin sa pamamasada ang inaasahan ng ginang para makatawid sa araw-araw. Kaya ang inisyatiba na makakuha sa mga ganitong bayanihan ay malaking bagay, lalo na aniya sa gitna ng napakahirap na sitwasyon para sa kanila. Yung po kung konti namin kinikita sa pagta-tricycle, hindi na po namin nabibili sa mga naibigay ng community. Kaya malaking tulong po ito sa aming mga driver. Kikita kami dati ng 500, 400, ngayon, uwi kami 100 na lang. Sa laki ng gas. Kaya kuminsan matatambay kami dito. Ang dati kinakarga ko lang 150, 120. Ngayon kailangan magkarga ka ng 250. So sobra ka na 100, 150. Ganun lang. Gayunman, bagamat likas sa Pinoy ang pagiging resilient, panawagan ng ilang miyembro ng komunidad ang agarang pagtugon ng gobyerno sa pamamagitan ng pinagsamang lakas, resources at aksyon ng pamahalaan at komunidad. Pero yun nga, siguro gamit na talaga in the recent years yung Filipino resiliency, which is in a way na sugarcoat na ng mga tao. Na para bang sa lahat na lang ng problema, mapabagyo, mapasunog, mapa-COVID pandemic, mapa-oil crisis, ang sagot na lang ata ay resiliency. As much as kaya ng civil society tumulong, mas malaki pa rin yung magiging papel ng gobyerno sa pagsagot talaga dun sa pangangailangan ng kanilang constituents, which is yung mga tao. Dagdag pa nito na ilang linggo na rin ang naging oil crisis, subalit hindi pa rin napapasa ang mga panukala na makatutulong sa mga maliliit na mamamayan. Kaya nga katulad ng sabi ko kanina, bakit nagkaroon ng community pantry ang bilis-bilis? Kasi nandyan yung need, immediate yung need, kailangan mag-respond ng mabilis. And sabi nga po sa amin sa UP Law, justice delayed is also justice denied. So, siguro po, yung call talaga sa gobyerno ay paano magkaroon ng magandang polisiya pero mabilis na polisiya makakaresponde dun sa mga pangangailangan ng tao. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.